So si Millie ay natutulog pa, and while she's sleeping, I will share to you her birth story. Kasi hindi ako nakapag-vlog nung time na nag-labor ako sa kanya. Actually, meron ako mga videos na nakunan. But then, marami kasing nangyari. Hindi na ako talaga naka-fully vlog or nakakuha ng maraming videos during the entire time na nagle-labor ako sa kanya. So si Millie, I delivered her through C-section. To be specific, it's an emergency C-section. Nag-start akong mag-labor early in the morning ng December 28. And then by the evening, mas intensify yung contractions ko, and then mas naging regular na siya. So every 5 minutes, tapos each contraction mga at least 30 seconds to a minute long na. So dito kasi pag hindi pa masyado regular yung contractions mo, malaki yung chance pag punta mo ng hospital, pag hindi ka pa at least 4 cm dilated, pinapauwi ka, especially pag malapit yung bahay mo. So dito talagang hinihintay ko na maging mas regular yung contractions ko para sure talaga na magsistay kami sa hospital rather than papauwiin. Kasi napaka-hassle pag pinapauwi ka pa. So before going to the hospital, minake sure ko talaga na this is it. Pumunta kami ng hospital mga 9 p.m. So doon na kami, nakahiga na ako sa stretcher, tapos inassess ako ng nurse. Minomonitor na nila yung contractions ko, and at the same time, yung heartbeat ni Millie. Everything was looking good. And then nakikita naman nila talaga na nagiging regular yung contractions ko. So initially, nag-IE sila sa akin, and I was around 2 to 3 centimeters lang. Inassess nila ulit ako after an hour, and naging 4 centimeters na yung dilation. Doon na sila nag-decide na i-admit ako, and after that, nag-proceed na kami sa labor and delivery room. I forgot to mention, nung time na yon, I was exactly 39 weeks. So far, my contractions are tolerable. Also, kayang-kaya ko yung pain. And then, meron akong nurse at bedside. Maya tinatanong niya ako ng pain level ko, and everything was okay. Sabi ko sa kanya, I can still tolerate it. Kasi hindi pa naman siya ganun kasakit. Maya-maya tinatanong ako ng nurse kung gusto ko na daw magpa-epidural. The reason na maya-maya nagtatanong siya kasi yung mga anesthesiologists kasi umiikot sila eh. So, para sa kanila, as early as possible, mas maganda kasi minsan, pag gusto mo na yung epidural, natatagalan bago dumating yung anesthesiologist. Hindi nila gusto na hintayin mo talaga na you're in so much pain, dun ka pa mag-decide, tapos baka maghihintay ka lang ng anesthesiologist. Usually, it can take 30 minutes to an hour, ganon. Depende kasi sa mga cases nila or sa mga patients nila. Kasi usually meron din silang hinahandle na ibang mga patients na mas needed yung anesthesiologist. Kay Millie, hindi nag-rupture yung bag of water ko ng kusa. Ganon din actually kay Ellie. So, tinry ng resident na i-pop yung bag of water ko. But nahirapan siya. Oh, ito na yung subject ng story natin. Anong masasabi mo, Millie? About your birth story? Kaya umiyak na siya kasi kakagising niya lang from her nap. So anyway, yun. Hindi nila na-poke yung bag of water ko. And then hinintay nila na mag-progress yung dilation or yung labor ko hanggang naghingi na ako ng epidural. So, pumunta na yung anesthesiologist, binigyan na ako ng epidural. And then after that, painless. Wala na akong mararamdaman from waist below. Pero, mamove ko pa yung legs ko. So far, Millie's heart rate was okay. Hindi siya nagdidip. So, happy baby pa siya nung time na yon. But, eventually, dahil nag-start silang mag-practice push sa akin, natagalan yung pag-push namin kasi every time nagpo-push ako, yung head ni Millie bumababa. But then after that, bumabalik ulit sa dati. So, hindi pa siya talaga fully naka-engage sa pelvis ko. So, masyado pa siyang mataas. Hindi nila nakikita yung progress pag nagpo-push ako. And then, all of a sudden, nakita nila sa monitor, nagdi-dip yung heart rate ni Millie. Doon na sila mas more concerned kasi yung heart rate ni Millie was affected already. So sabi ko sa kanila, pag yun na yung nangyari, whatever intervention, okay ako. Kasi
hindi ko gustong ma-compromise yung safety ni Millie. Yung doctor na on call, pumunta, kinausap ako, binigyan ako ng 2 options. Either forceps or C-section. Kung magfo-forceps ako, I can deliver her through vaginal delivery. So, in-offer niya sa akin kasi baka siguro naisip niya na talagang tinatry ko talaga na ma-deliver si Millie through vaginal. Kasi si Ellie is through vaginal delivery. Marami akong question. Sabi ko, ano yung success rate ng forceps? Ano ba yung mga dangers ng forceps delivery? Ano ba yung magiging effect sa bata? In-explain din sa akin ng doctor, possibility na mangyari, masusugatan daw yung face ng baby pag finorceps. And then, hindi guaranteed na maging successful kasi depende din daw sa placement ng bata. So, parang inisip ko na masyado pang mataas si Millie. Kaya nilang ma-forceps yun. And to think na nagdidip na yung heart rate niya, parang naisip ko din na pag nag-try silang mag-forceps and hindi successful, nawi-waste lang namin yung time na mailabas si Millie. Kasi time is really crucial sa panahon na yon kasi yun, yung heart rate niya nagdidip na. Kahit gustuhin ko man, I wanted to deliver vaginally. Pero dahil, syempre, yung safety na ni Millie yung iniisip ko. So, sinabi ko na sa doktor na I would just go with C-section. Pinasay nila ako ng consent. And then after that, pumunta yung anesthesiologist ulit sa room. And in-explain niya sa akin na dahil na epidural na daw ako, yung gagawin niya is she will top up the epidural. So, dadagdagan niya yung epidural ko. And then, automatically, transfer na ako sa OR. Hindi ko ma-explain yung experience. Kasi first time, it's my first major surgery. Never ako naka-experience ng major surgery. So, yun lang talaga yung na C-section ako kay Millie. So, iba yung feeling kasi syempre unexpected. It was a scary moment for me kasi syempre lahat ay first time for me to experience. So I was fully awake during the entire procedure and then yun, pinapasok na nila si Hubby. Nandun si Hubby sa tabi ko when they're doing the procedure. And sobrang bilis talaga nung nailabas nila si Millie. So narinig ko na yung iyak ni Millie nung nailabas siya. Then after that, binigay nila si Millie kay Hubby. Then, si Hubby at si Millie pumunta na sa recovery area. Doon na sila naghintay sa akin. Pagpunta ko na ng recovery area, talagang super groggy ako na parang bangag, na hindi ko maintindihan. Yung parang nakalutang ako. Parang yun yung feeling ko. But after 45 minutes to an hour, okay na. Nag-stabilize na and then inakyat na nila ako sa postpartum unit. So yun yung birth story ni Millie. Pina-experience niya ako ng C-section. Millie, what can you say about your birth story? Huh? What can you say? Wala? No comment? Say bye-bye. Bye. See you later. See you later.